Iniimbestigahan na ng Ombudsman ang mga idinawit ni dating Congressman Zaldico kaugnay sa umano'y pagsisingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Posibleng mapasama sa iimbestigahan maging si Pangulong Marcos. May report si Maki Pulido. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Ang mga isinangkot ni dating Congressman Zaldico sa umano'y 100 billion peso budget insertions ang sinisiyasat ngayon sa motu proprio investigation ng Ombudsman. Kabilang sa mga sinisilip ang akusasyon ni Ko na si Pangulong Marcos ang umano'y nag-utos ng insertion sa 2025 budget. Sir, so even the President, Well, we have to look if it's possible na nangyari yun. It's something that we have to look at. Kasi logical flow lahat yan eh. It has to be believable in the first place. Iniimbestigahan din ng Ombudsman ang iba pang pinangalanan ni Ko, tulad ni na dating House Speaker Martin Romualdez at ang parehong nag-resign na sina dating Budget Secretary Amenah Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Sinisilip din daw si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasi may relationship siya rito eh. And it was his ward eh. Bago yan naging PLLO, Yusek yan sa OP eh. Itinanggi ni Bersamin ang alegasyon kaugnay sa budget insertion. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, matagal nang nasa radar nila si dating PLLO Yusek Adrian Bersamin. May naranasan kami sa DOJ na tila siya ang nakialam sa appointment process. Meron pa ibang mga pagkakataon that this young undersecretary was using the name of the president. There have been other incidents. Matatanda ang isang kababatang Bersamin sa pinangalanan ni Senador Ping Lacson na di umano'y gumamit sa pangalan ng Pangulo para paikutin si Ko. Ayon pa sa Ombudsman, lumalabas na may conspiracy to commit plunder sina dating PLLO Yusek Adrian Bersamin, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DepEd Yusek Traijiv Olayvar. Bersamin, Olayvar, and Bernardo were working together in practically laundering money. In the narration of Bernardo, that's money laundering already. That's already a major offense that was being committed. Kasi nga, nakasakay na sa armored van yung pera sa kanyang narration, di ba? At inililipat sa kabilang armored van o nagpapalit sila ng armored van, they drive off with the van, with the money. Iniiwan naman yung isa naman para punuin ulit ng pera. Plunder yan eh. Kasi, ano yan eh, nagkasundo kayo na kunin tong perang to na hindi naman sa kanila eh. Sir, to clarify lang po dun sa conspiracy to commit blunder, kasama po dito si dating Budget Secretary. Kung saan dadalhin ang ebidensya, isasama natin ang kasama. Tinitingnan naman ng Department of Justice na gawing state witness si Bernardo na nag-aalok na magbalik ng pera sa gobyerno. May isinumite rin siyang supplemental affidavit sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pinag-aaralan ito ngayon ng ICI kaya ipinagpaliban muna nito ang pagrerekomenda ng kaso sa Ombudsman kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Gagamitin daw ng ICI ang affidavit ni Bernardo para sa isasampang reklamo laban sa tatlo dating at kasalukuyang senador na di pa pinapangalanan. Pero ang affidavit na hawak ng ICI ay kapareho ng isinumite ni Bernardo sa Senado. Doon isinangkot niya sa anomalya sina Senator Cheese Escudero, Senator Jinggoy Estrada, Senator Mark Villar bilang dating DPWH Secretary, mga dating Senador Nancy Binay, Grace Poe at Senator Bong Revilla Jr. Pati sina dating Caloocan Representative Mary Mitzi Mitch Kahayon Uy, San Jose del Monte Mayor at dating Congresswoman Florida Robes, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Idinawit din ni Bernardo si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na isa sa kinasuhan kahapon ng Ombudsman kaugnay sa substandard flood control project sa Oriental Mindoro. Nairaffle na ng Sandigan Bayan ang mga kaso ni Ko, SunWest Inc. at ilang taga DPWH Mimaropa sa mga dibisyon nito. Napunta sa 6th Division ang kaso nilang malversation of public funds. 5th at 7th Division naman ang hahawak ng kaso nilang 2 counts of graft. Hindi na raw ikinagulat ng kampo ni Ko ang pagsasampa ng kaso ng Ombudsman. Gaya ng matagal na anilang sinabi, nahusgahan na ng Ombudsman ang kaso sa simula pa lang. Sabi naman ni Ombudsman Remulla, hindi sila korte o judge kundi prosecutor. Trabaho raw nilang panagutin ang mga lumalabag sa batas. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni Bernardo, Olayvar at Bersamin, pati na ng mga kasama sa motu proprio investigation ng Ombudsman. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Mariing itinanggi ni Attorney Lucas Bersamin na nagbitiw siya bilang Executive Secretary taliwas sa inanunsyo ng palasyo nitong Lunes. Muli rin niyang pinabulaanan na may kinalaman siya sa budget insertion. May report si Mariz Umali. President Marcos accepts resignation of Executive Secretary Lucas P. Bersamin out of delicadeza after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation. Yan ang anunsyo ng palasyo nitong Lunes. To allow Pero ngayon, sabi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi yan totoo. Wala akong resignation na pinahil kasi sinabi niya lumabas na basa ko na lang I resign out of delicadeza. Masarap pakinggan out of delicadeza. Pero hindi naman totoo yan. Hindi ako nag-resign. At saka alam mo kasi pag sinabi mong nag-resign ka parang may tinatakbuhan ka. Isang malapit na kaibigan daw niya ang tumawag para sabihing umalis na siya sa pwesto. Sabi ko walang problema yan. I will accept that because I'm only serving at the pleasure of the President. Ano po daw yung reason bakit kailangan nyo pong you have to go? Hindi ko na tinanong. Dahil alam ko naman yan pag prerogative, the President does not need a reason. Ang akin lang is when they make an announcement about my personal did I resign or not, they should have consulted me first. Courtesy yan, di ba? Huwag naman yung i-announce na lang nila, you are the last to be told. Hinihinga namin ang pahayagang Malacanang kaugnay nito. Muli ring itinanggi ni Bersamin na may kinalaman siya sa umano'y budget insertion. Yung Office of the Executive Secretary does not have anything to do with insertions or budget. Our own budget yun ang sinusubmit namin, pero yung makikialam kami sa budget ng ibang agency, hindi namin ginagawa yan. Ipinagtanggol din niya ang apo niyang si resigned PLLO Chief Undersecretary Adrian Bersamin na idinawit din sa budget insertions at kickbacks sa videong inilabas ni dating Congressman Zaldico. If Senator Lacson has the evidence, when we will respect his declaration there. Pero sa tingin ko lang, kung batay lang sa mga kwento ni Zaldico at saka ni Bernardo, hindi ko naman pwedeng sabihin na naniniwala ko kagad. Alam mo, naging judge, abogado ako, naging judge ng matagal. Itong mga bagay nito, yung mga paratang na ganito, should ultimately be established in court. Nang tanungin kung handa bang humarap sa isang formal na investigasyon si dating Executive Secretary Bersamin para linisin ang kanyang pangalan, aniya bukas siyang harapin ang anumang kasong isasampalaban sa kanya sa korte, pero hindi na raw kailangang sa Senado pa siya humarap. I stand by my integrity. About 2 months ago, naglabas na ako ng statement. Wala akong kinalaman kay Mr. Bernardo at saka kay Reggie Bulaybar. Kung meron pang mga tao na gusto akong i-implicate dyan, itigil nyo na yan, i-demanda nyo na lang ako para sagutin ko ng tama. Patunayan nyo na lang yan kung meron kayong patunay. Kung chismis lang, wag naman. Dahil at social media napakabilis na makasira. Nanumpa naman ngayong araw bilang Acting Executive Secretary si dating Finance Secretary Ralph Recto at ang papalit kay Recto bilang Acting Finance Secretary na si Frederick Go. Si DepEd Secretary Sonny Angara nakabilang sa mga inakusahan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tumanggap umano ng kickbacks na nindigang hindi magre-resign. Number one, hearsay siya. Parang sinabi lang na may kausap, na may binigay daw para sa akin. Pangalawa, wala man lang transaksyon na binanggit, wala man lang detalye, di ba? So, parang sa akin, nag-deny na ako at saka okay na yun, tingin ko, until maybe there's a more serious accusation. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan ng driver at pahinante ng truck sa General Santos City matapos tambangan ng riding in tandem. Arestado ang angkas ng sospek na kinilala ng biktima na dati niyang live-in partner. May report si John Consulta. Agad sinugod sa ospital ang truck driver na ito matapos pagbabarlin sa Barangay Lagao, General Santos City. May tama siya ng bala sa leeg at balikat. Damay din sa pamamaril ang pahinante ng truck. Ayon sa pulisya, huminto ang mga biktima para i-check ang kanilang sasakyan hanggang sa lapitan sila ng riding in tandem sa kabinaril. Tumakas sa mga suspect pero bago pa masugod sa ospital, tinukoy ng biktima ang dati niyang live-in partner na namukhaan daw niyang angkas ng namaril na rider. Naibigay niya talaga yung pangalan
ng suspect. And upon review of the CCTV is na-confirm natin na babae talaga yung backride. Nahanap at inaresto ang babae na itinangging may kinalaman sa pamaril sa biktima. Wala gid sir, kay gikan kog peace sport sir, pauli lang ko sa balay. Nganong ipapatay man pud nako siya, unsa man pud akong apteron sa iya ha. Nga wala man may anak. Wala jud kay idea sir. Kay bisag isubayon tanang CCTV dili bisag karon INBI ko musugot kayo ko sir. Kay kabalo ko nga dili ako, dili gid ko guilty ana. Itinanggi din niyang siya ang angkas at nag-utos sa rider ng motor na barilin ng biktima. Personal na away ang tinitingnang motibo sa krimen. Patuloy na tinutugis ang rider na suspect. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dismayado raw si Pangulong Bongbong Marcos sa mga birada ng kapatid na si Senadora Amy Marcos na nagdodroga umano ang First Family. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi natutuwa ang Pangulo na umabot sa pagsisinungaling ang kanyang ate. Kanina, kasama ng Pangulo sina First Lady Liza Araneta Marcos at anak na si Vinny sa pagpapasinaya ng bagong bihis na Phil Sports Complex sa Pasig City. Pero di sila nagpaunlak ng panaya. Sensitibo po ang susunod naming ulat. Hindi pambubugbog ang dahilan ng pagkamatayan ng model content creator na si Gina Lima base sa autopsy sa kanyang mga labi. Natagpuan namang wala ng buhay ang kanyang ex-boyfriend. May report si Darlene Kai. Linggo nang ideklarang dead on arrival sa ospital ang 23 taong gulang na model content creator na si Gina Lima. Natagpuan siyang walang malay sa loob ng bahay ng kanyang ex-boyfriend kung saan may mga nakita ring umano'y droga. As per recovered evidence ng ating SOCO during the examination, may mga tablets po silang nakuha and yung marijuana kush. Pending result pa po tayo ng laboratory examination, ma'am. Batay sa autopsy result, hindi namatay si Lima sa bugbog. Ang findings po ng autopsy is presence of non-fatal external injuries, presence of heart congestion and congested lungs. Parang bumigay daw po ang puso, parang ganun. Parang humina yung puso niya at saka lungs niya. Kumbaga sa layman's term natin is nanikip yung dibdib. Yun po yung paliwanag po ng doktor. Taliwas yan sa mga kumakalat sa social media na sinasabing namatay raw sa bugbog si Lima. Nilinaw rin ng QCPD na saksi at hindi suspect ang turing nila sa ex-boyfriend ni Lima na siyang naghatid sa kanya sa ospital. Kaninang umaga, natagpuan siyang wala nagbuhay sa kanyang tinitirhan. Anak, hindi ko man nasasabi sa'yo pero mahal na mahal kita. Hindi kita nayakap pero kung patay ka, saka kita nayakap. Hindi ko naipadama sa iyo yakap na yun. Tinitignan namin na isa sa mga naging sanhi ng kamatayan ng pamangkin ko dahil sa sobrang dami na nag-judge sa kanya sa social media. Sana maging lesson to sa lahat. Maging lesson to sa lahat na hindi kayo dapat nag-judge. Inaalam nyo muna ang istorya. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahuli ka ang mga aktwal na pagbagsak ng isang eroplano sa Kentucky sa Amerika. Kita ang pagbulusok ng eroplano matapos makalagpas sa runway ng Louisville International Airport. Ayon sa Federal Aviation Administration, nangyari ang disgrasya nang matanggal ang isang makina mula sa pakpak ng eroplano na kalilipad lamang mula sa paliparan. Biyaheng Honolulu ang MD-11 freighter plane, sakay ang 3 crew. 14 ang nasawi. Nakuha na ng US Federal Safety Investigators ang black box ng eroplano. Eman Baco sa Pacquiao, opisyal ng Kapuso. Pumirma si Eman ng kontrata sa Sparkle GMA Artist Center. Nanguna sa contract signing, sina GMA Network Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo, at Sparkle Assistant Vice President for Talent Imaging and Marketing Jenny Donato. Ang ina ni Eman na si Joanna Rose Bacosa Dino naging emosyonal. I'm so blessed and thankful po na isa na po kong artist ngayon. Thank you, Lord God. Andrea Torres, walang takot na sinubukan ang Cu Chi Tunnel sa Vietnam. Bye guys! Bye-bye! Kasama ito sa itinerary ni Andrea with friends para sa kanilang pre-Christmas vacation. Bianca Umali, atake naman sa kanyang Terra Madre vibes.
Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News.